Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Humayo kayo't ipangaral na malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin at linisin ninyo ang mga may ketong at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Huwag kayong magdala ng pera, maging ginto, pilak o tanso. Sa inyong paglalakbay, huwag din kayong magbaon ng pagkain, bihisan, pampalit na sandalyas o tungkod sapagkat ang mga manggagawa ay karapat-dapat na tumanggap ng mga bagay na kanyang ikabubuhay. Saan mang bayan o nayon kayo dumating, humanap kayo ng taong karapat-dapat pakituluyan at kayo ay tumuloy sa bahay niya habang kayo'y nasa lugar na iyon. Pagpasok ninyo sa bahay, sabihin ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung karapat-dapat ang mga nakatira roon, panatilihin ninyo sa kanila ang inyong pagpapala. Ngunit kung hindi, bawiin ninyo iyon. At kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang tahanan o bayan, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok sa inyong mga paa. Tandaan ninyo, sa araw ng paghuhukom ay higit na mabigat ang parusang igagawad sa mga mamamayan ng bayang iyon kaysa sa parusang dinanas ng mga taga Sodoma at taga Gomora. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay ipagkaloob. Napansin mo na ba na may mga bagay na mas nagiging mahalaga kapag ito ay ibinabahagi? Ang kandilang ginagamit upang sindihan ang iba ay hindi nababawasan ang liwanag. Ang pusong marunong magmahal ay hindi nauubusan ng pag-ibig. Ang taong marunong magpatawad ay hindi naghihirap, sa halip lalo siyang nagiging malaya. Mga kapatid, ganito rin ang biyaya ng Diyos. Habang ito ay ating ipinagkakaloob, lalo natin itong nararanasan. Ngunit sa panahon natin ngayon, tila kabaliktaran ang nangyayari. Marami ang nagtatanong muna, ano ang mapapala ko dyan? Mayroon bang kapalit ang mga ito? O may kikitain ba ako dyan? May makakapansin ba sa akin dyan? Unti-unti nating nasusukat ang halaga ng isang bagay ayon sa kapalit nito. Ngunit sa Ebanghelyo ngayon, ibang pamantayan ang itinuturo ni Jesus. Sa Ebanghelyo ni San Mateo, isinugo ni Jesus ang kanyang mga alagad upang ipahayag, malapit na ang paghahari ng Diyos. Hindi lamang sila isinugo upang magsalita, inutusan din silang magpagaling ng mga may sakit, buhayin ang mga patay, linisin ang mga may ketong, palayasin ang masasamang espiritu. At pagkatapos ay sinabi niya ang isang pangungusap na bumabagabag at nagbibigay inspirasyon hanggang ngayon, hanggang sa panahon natin ngayon. Tinanggap ninyo ng walang bayad, kaya ipagkaloob din ninyo ng walang bayad. At dito natin matatagpuan yung diwa na sentro ng ating Ebanghelyo. Yan yung salitang ipagkaloob. Hindi lamang magbigay, kundi malayang ipagkaloob. Iba kasi yung salitang kaloob, di po ba? Walang hinihintay na kapalit, walang kondisyon, walang ang kalkulasyon . Dahil ganito, magmahal ang Diyos. Lahat ng mayroon tayo, tandaan natin, ay unang ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Halimbawa, ang ating buhay, ang ating pamilya,
yung ating pananampalataya, yung ating mga talino, talento, mga kakayahan, at syempre yung bawat umagang tayo nagigising pa. Maging ating kaligtasan, hindi natin binili. Lahat ng ito, tandaan natin, ito'y ipinagkaloob ng Diyos sa atin, malaya. Kung gayon, paano natin ito ipagdadamot sa iba? Napakaganda rin ng iba pang bili ni Jesus. Sinabi niyang huwag silang magdala ng ginto, ng pilak o ng labis na kagamitan. Hindi dahil masama ang magkaroon ng mga ito, kundi upang matutunan nilang ang tunay na seguridad ay hindi nakasalalay sa kanilang daladala, kundi sa Diyos nagsugo sa kanila. At napakahalaga ng aral na ito. Marami sa atin ang naglilingkod lamang kapag kompleto ang ating mga kagamitan. Kapag, siyempre, may sapat na pera, kapag may sapat na panahon, kapag komportable ang sitwasyon sa buhay. Ngunit ipinapakita ni Jesus na ang misyon ay nagsisimula hindi kapag kompleto na ang lahat. Nagsisimula ito kapag buo ang ating tiwala sa Diyos. At may isa pang mahalagang utos ang ating Panginoong Jesus dito sa ating Ebanghelyo. Sabi niya, kapag may tumanggap sa kanila, manatili sila roon. Kapag hindi sila tinanggap, umalis sila at ipagpag ang alikabok sa kanilang mga paa. Teka mga kapatid ha, lilinawin ko lang, hindi ito tanda ng galit. Ito'y tanda ng kalayaan. May mga taong tatanggap sa mabuting balita, pero meron ding tatanggi. Hindi natin ito kontrolado. Yung magiging tugon ng iba, hindi natin kontrolado. Ang ating tungkulin ay maging tapat sa pagpapahayag, tanggapin man nila ito o hindi. Ang Diyos na ang kikilos sa puso ng tao. At dito tayo madalas nahihirapan minsan. Gusto nating baguhin agad ang lahat. Kapag hindi nakinig ang ating pamilya, yon, pinanghihinaan na tayo ng loob at ayaw na natin. Kapag hindi nagbago ang isang kaibigan, sumusuko ka agad tayo. Kapag tila walang bunga ang ating kabutihan, tumitigil tayo. Ngunit ang hinihingi ni Kristo ay katapatan, hindi agarang tagumpay. Kaya nga, ito yung napakahalagang sinasabi ng ating Ebanghelyo. Madalas nating isipin na ang pinakamalaking kaloob na maaari nating ibigay ay pera, pagkain o material na tulong, material na bagay. Ngunit ang pinakamahalagang maipagkakaloob natin ay walang iba kundi si Kristo mismo. Kapag nagbigay tayo ng pag-asa sa isang nawawalan ng lakas, ipinagkakaloob natin si Kristo. Kapag nagpapatawad tayo sa halip na gumanti, ipinagkakaloob natin si Kristo. Kapag nakinig tayo sa isang taong sugatan, ipinagkakaloob natin si Kristo. Kapag ipinananalangin natin ang isang taong nahihirapan, ipinagkakaloob natin si Kristo. Hindi kailangang maging mayaman ka muna upang maging mapagbigay. Kailangan lamang magkaroon ng pusong marunong magbahagi ng biyayang unang tinanggap mula sa Diyos. Kaya ngayong araw na ito, inaanyayahan tayo ni Jesus na tanungin ang ating sarili. Ano ang mga biyayang tinanggap natin ng walang bayad? Marahil ito ay ang ating pananampalataya, ang ating pamilya, ang ating kalusugan, ang ating kakayahang magmahal. Kung ang lahat ng ito ay ipinagkaloob sa atin ng libre, bakit ako magdadalawang isip na ipagkaloob din ito sa iba ng libre? Kaya tandaan natin yung salitang ipagkaloob. Ito yung hamon sa ating lahat. Dahil ang biyaya ng Diyos
ay hindi ibinibigay upang itago lang natin, sarili lang natin. Ito'y ipinagkakaloob upang maibahagi. At habang lalo nating ibinibigay ang pag-ibig, awa, pag-asa at kapayapaan ni Kristo, lalo naman nating natutuklasan na hindi nauubos ang kanyang biyaya. Sa Diyos ang pusong marunong magbahagi ay laging pusong patuloy na pinupuno. Kaya pagnilayan po natin, anong biyaya ang tinanggap natin mula sa Diyos nang walang bayad at paano natin ito ipinagkakaloob ngayon sa isang taong higit na nangangailangan ng pag-asa, pagmamahal o awa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, salamat sa napakaraming biyayang malaya mong ipinagkakaloob sa amin. Turuan mo kaming maging bukas palad sa pagbabahagi ng iyong pag-ibig, awa at pag-asa nang walang hinihintay na kapalit. Gawin mo kaming tunay na saksi ng iyong kaharian upang ang bawat salita at gawa ay maging kaloob na maglalapit ng iba sa iyo. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.